Magandang umaga at purihin ng Lord at tayo po ay magkakasama. Wow, magandang umaga po. It's Pastor June and salamat po at tayo po ay maglilid ng devotion para sa love of Jesus, and it's a great joy. It's a great joy. It's a wonderful experience para tayo po ay magkaroon ng time of reflection sa Word. Ako, ang ganda ng Word. Ang ganda ng isi-share ko po ng Word this morning para sa inyo. I believe this is very timely message para sa panahon ng pandemya. So just stick around, just stay there. At ngayon po umaga, thank you for the invitation. At tayo po ay nakakasama sa Love of Jesus at least twice a month, no? Twice a month, every other week tayo po ay nakakasama. At salamat sa aking inaanak na si Enrico Duyan. You're doing a wonderful job, very tirelessly serving the Lord morning and evening. No, my goodness, morning and evening leading the devotions for the glory of God. So, may the Lord bless you, inaanak na Enrico Duyan. So, join me. Ngayon po umaga, mawi tayo sa Panginoon. Let's give Him glory. Thank you, Father, for your wonderful work sa amin po umaga. Wow, what a wonderful worship. What a wonderful day. What a wonderful day. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa iyo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa iyo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Itaas natin ang Diyos. Luwalhatiin natin siya. May pandemya o wala, may pandemya o wala, hahataw tayo sa pagsamba sa Diyos na buhay, sa Diyos na nagpapagaling, sa Diyos na nagpapala, sa Diyos na gumagabay, sa Diyos na nag-iingat, sa Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Hallelujah! Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa iyo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa iyo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa iyo. Tayo na! Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba. Worship God with all your heart. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Sing it for the last time. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa iyo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa iyo. Tunay nga, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord! Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Magpupuri ang iyong mga anak, sasamba ang iyong mga anak, itataas ang iyong pangalan. Hallelujah! Luwalhatiin ka, aming Diyos. Dakilain ka sa iyong kabutihan, aming Ama. Hallelujah! Tayo ay di magagapi, tayo ang laging magwawagi, kaya't ang papuring tunay pusong ialay sa ating Diyos na buhay.
Tayo ay di magagapi, tayo ay di magagapi, tayo ang laging magwawagi, kaya't ang papuring tunay buong pusong ialay sa ating Diyos na buhay. Huwag mong sayangin, huwag mong sayangin, taglay mong kapangyarihan. Huwag mong mamaliitin, Diyos mong magpagtagumpay. Tayo ay di magagapi, tayo ang laging magwawagi, kaya't ang papuring tunay buong pusong ialay sa ating Diyos na buhay. Tayo'y di magagapi, come on! Tayo ay di magagapi, tayo ang laging magwawagi, kaya't ang papuring tunay buong pusong ialay. Hallelujah! Sa ating Diyos na buhay. Huwag mong sayangin, taglay mong kapangyarihan. Huwag mong mapalitin, Diyos mong mapagtagumpay. Tayo ay di magagapi, tayo ang laging magwawagi, kaya't ang papuring tunay buong pusong ialay sa ating Diyos na buhay. Huwag mong sayangin, taglay mong kapangyarihan. Amen! Huwag mong mamaliitin, Diyos mong mapagtagumpay. Tayo nang umawit, tayo ay di magagapi, tayo ang laging magwawagi, kaya't ang papuring tunay buong pusong ialay sa ating Diyos na buhay, sa ating Diyos na buhay, sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ang Lord sa lahat ng mga kasama natin ngayong umaga. Maniwala ka, tatanggap ka ng matinding pagpapala sa Diyos. Sa loob ng 30 minutes, you will receive miracle, blessing. Just stick around, just stay there. At ako po'y mananalangin mamaya. I will declare powerful declaration, faith declaration. Let me repeat that. Faith declaration to you. Kaya don't leave, stay there. At tayo po ay sabay-sabay tatanggap ng milagro, ng himala na galing sa Panginoon. Wow, napakasarap ng umaga. Sarap talaga naman. Ang sarap magpuri sa umaga, no? Let's worship the Lord. Awit tayo ng mga favorite song ninyo. Hallelujah. We will sing worship to the Lord. Thank you, Lord. All that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Napakaganda ng awit na ito. Come on, sing with me. All that I am, all that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Come on, sing with me. Sing with me now. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you.
Salamat kay Pastor Kiko. Salamat sa Love of Jesus. Tayo po ay invited para mag-lead ng devotion twice a month. Every other week, tayo po ay ginagamit ng Panginoon to share God's Word sa ating pong kapatiran sa Love of Jesus. We belong to one family. We belong to one body. Lahat tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, come on, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you, Lord. Yeah, Lord, Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life, and Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, come on, sing. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. Yes, Lord, as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you, and Lord, I offer my life to you. Everything, everything, everything to you alone. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Thank you, Lord. Lord, I offer you my life. Sing it for the last time. Lord, I offer my life to you. And Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Hallelujah. We give you glory, we give you glory, we give you glory, Lord. We give you glory, Lord. Hallelujah. 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 Lord, I give you my heart. I give you my soul.
Napakasarap umawit sa Panginoon. Grabe. Glory to God. At sa oras na ito, we will pray. At bago ko po i-share yung Word of God, ay napakaganda po ng message natin. At prayer request para sa pinsan ni Pastor Kiko na si Rochelle de Lima. Let's pray for Rochelle de Lima. Father, I pray for Rochelle de Lima. Ang panalangin ko, Panginoon, ang patuloy na pagkilos mo sa pinsan, Panginoon, ni Pastor Enrico Duyan. Father, in the name of Jesus, let the power of God, let the miracle of God, let the powerful touch of God be received by Rochelle de Lima. Tanggapin mo ang dampi ng kapangyarihan at kagalingan na nanggagaling kay Kristo na ating Panginoon na tagapagligtas. Receive the power of God, receive the healing of God, receive the miracle of God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong tatalakayin ngayong umaga ay mababasa po natin sa Joshua 1:7-8. Angkop na angkop ito. Angkop na angkop ito sa pandemya. Maniwala ho kayo. Nako, kung kayo po'y nandyan, maglagay na kayo ng papel at ballpen at tiyak na tiyak ko na hindi ho kayo mabibigo. Ang pagpapala ng Panginoon ay dadaloy sa inyo. Joshua 1:7-8. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Okay? Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Pansinin po ninyo, ang salita po ng Diyos ay lagi pong napaka-powerful. Sa panahon ni Jesus ay lagi niyang ginagamit ang mga salita ng Panginoon. Sapagkat ito ang mensahe ng Ama, lagi niyang binabanggit. Sapagkat ito ang sinasabi ng Ama, ako'y naparito hindi para sundin o ipangaral ang aking sariling mensahe, kundi mensahe ng Ama. Si John the Baptist din, this is the message of the kingdom. This is the word from God, that you repent and be baptized. So meaning to say, yung salita po ng Diyos in the Old Testament and in the New Testament, it is the key to supernatural. Lahat tayo gusto natin ng supernatural. Lord, iligtas mo kami sa pandemya. Panginoon, isustain mo ang trabaho. Lord, isustain mo ang negosyo. Lord, wag mo kami pabayaan. Lord, ang mga anak ko makakapag-aral online. Panginoon, ang aming hanapbuhay aangat. Panginoon, ang lahat ng mga pangarap namin matutupad. Very, very essential, very, very powerful, very, 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 very significant ang Word of God. No wonder, during the crucial time of the history of Israel, nung sila po ay naglalakbay, suddenly the leader of the group, the leader of the band, the leader of the tribe, the leader of the marching people of God from out of Egypt, going to Promised Land, in the middle of their Promised Land journey, suddenly Moses died. Hindi ba napaka-depressing, sabihin na natin, should I say, very critical point na ang leader, and then suddenly Moses, whom the Lord is speaking in the mountain, and they experience the powerful leadership of Moses. Suddenly, this great leader named Moses suddenly died. Hindi ba sa panahon natin, sa oras na to, na ang dami rin nating, Lord, kanino ba tayo didepende? Kay Duterte, sa China, sa Sinovac. By the way, yung mga magpapabaksin ngayon, may the Lord guide you. At may nagsasabi, Pastor, pag-pray nyo, ako po'y natapos na ng second dose ko last week. And it's okay. No, may mga nagsasabi, magiging zombie, don't believe. Believe in the word, no? Mark 16, tandaan nyo po yan. 17 and 18. Sabi ng Lord, umawa ka man ng scorpion, uminom ka man ng deadly poison, it will do no harm to you.
to those who believe. In short, lagi ko nga sinasabi, may pangakong espesyal ang Diyos sa kanyang mga anak. Kaya kanina, may nag-pray kagabi, kanina madaling araw, may mga nagbe-message sa akin, Pastor, pag-pray niyo po, kinakabahan ako. Sabi ko sa kanya, relax ka lang. Injection lang yan. Okay? So makikita mo natin, very crucial sa panahon natin ngayon. No? Ang economy ay hindi pa maka-recover at marami tayong mga anxiety. Ang dami po nagme-message sa atin every day, Pastor, depression, Pastor, dumarating kami sa ganito, ang dami namin pinagdadaanan. Now, I'll give you a very, very timely message. Kaya sa lahat ng mga na andito ngayon, I prepared a very, very significant message. Okay. Ang ating pong topic, outworking, sabi rito, outworking of succession. Outworking of succession. Outworking. Working out of succession. Outworking of succession. Paano tayo tatawid? For example, magpapalit ng presidente, no? Paano na? Babae ba o lalaki magiging presidente? Yan ang tanungan ngayon eh. Outworking of succession. Mahalaga po, alam natin tumawid. Alam nating tumawid sa sitwasyon. Ayun, tandaan niyo po paano tayo tatawid sa pandemya na biglang dumating, biglang bumulusok ang dami ng mga na-infect, okay? Millions na ang mga namatay, okay? Millions na ang namatay sa buong mundo. At ang tanong, how we can outwork o working out of succession? Paano tayo tatawid sa isang mapanghanib na sitwasyon? Yun ang tanong eh. Pastor, nawalan ako ng trabaho. How can you outwork that succession? Yung pong, paano mo itutuloy? Outworking of succession. Paano mo itutuloy yung pong panibagong kabanata? Pag sinabing succession, o tapos na yung termino ng presidente, may panibago na naman. Ang tanong, paano tayo tatawid sa mga crucial na sitwasyon, kagaya ng nangyari kay Joshua, nang namatay si Moses, how can they outwork the process of succession? Naku, ang daming tao, nung bumulaga ang pandemya, hindi malaman ang gagawin. Hindi malaman kung ano, nung nawala ng trabaho, umuwi ng Pilipinas, hindi madali. Totoo lang, real talk lang tayo. Hindi madali ang outworking of succession. Hindi po madali yan. Dahil merong mga tinatawag na new normal. Ngayon, ang tanong, Pastor, paano gagawin? Pastor, bakit nakakangiti ka pa dyan sa mga nangyayari? Sa mga nangyayari, taas-taas ng bill ng kuryente namin. Paano ka nakakangiti dyan? Ito po ang sikreto. I will give you 2 tips. Okay, so sabi number one is sticking to fundamentals. Sticking to fundamentals. Okay? So ito very practical, very simple. Kahit wala ka sigurong papel o ballpen, basta meron ka lang mahusay na memory, hindi mawawala yung powerful points na ito. Sticking to fundamentals. Okay? Number 1, sticking to fundamentals. What's the meaning sticking to fundamentals? Manatili ka lang doon sa basic principle na itinuro ng Bible. Anong sabi ng principle? Anong tinuro ng Diyos kay Joshua? Just keep the word of God. Okay? Joshua, don't worry the battles. Joshua, don't worry, Moses is dead. Don't worry. You are facing a succession syndrome, a succession trauma. Papalitan mo isang mahusay na leader. I will give you a tip. Sabi ng Diyos sa kanya, I'll give you a tip. What's the tip? Ano yung message, Lord? Sticking to fundamentals. Sticking to fundamentals. Ano yung fundamentals? Manatili ka lang manalangin. Manatili ka lang magbabad sa salita ng Diyos. Manatili ka lang manambahan sa Diyos. That's the fundamentals of our spiritual life. That's the anchor of our spiritual strength. Yung angkla ng ating spiritual na kalakasan na andun sa fundamentals. Nandun sa basic.
Kaya lang, ang problema natin, nagpapaka-major tayo sa minor at nagpapaka-minor tayo sa major. Halimbawa, bigyan ko na ng halimbawa. Nagpapaka-major tayo sa minor. Nagpapaka-minor tayo sa major. Ano pong ibig sabihin nun? Lumalalim tayo, mga Kristiyano. In general po ito mga Christian, lumalalim tayo sa kababawan. Ano ibig sabihin ng lumalalim tayo sa kababawan? Yung mga bagay na material, yan ang ating ginagawang major. Sana magkaroon ako ng magandang cellphone. Hindi yan ang key. Sana magkaroon ako ng magandang sana magkaroon ako ng magandang ng high-end na face mask. Bibili yan ng N95, bibili yan ng N94, bibili yan ng mga sophisticated na mga kung ano-ano mga pwedeng ilagay. That's not the major. Kahit magsuot ka pa ng PPE papuntang church, kahit magsuot ka pa ng PPE, yung ibang mga mayayaman nga nakakilala ko, hindi na lumalabas ng bahay. Hindi na po lumalabas ng bahay. And yet, na-COVID pa din. Can you imagine? Hindi na lumalabas ng bahay yun, Literally, physically, nasa bahay lang, nasa backyard lang. And yet, nagkaroon pa rin ng COVID. Okay? So, meaning to say, do not major on the minor. Ulitin ko po, do not major on the minor. Ito pang isang minor. Kinakailangan, Pastor, mag-imbak tayo ng bigas. Kailangan, Pastor, mag-imbak tayo ng mag-hoard tayo, mag-ipon tayo ng delata. Nako, ingat ho kayo mga kapatid. Lahat ho ng delata na tikman natin last year. Hanabishi, Hakone, kung ano-ano mga brand kung ano-ano mga brand, Hitaku, kung ano-anong brand ng sardinas. At ngayon, ang dami pong may sakit ng kidney. May sakit sa kidney. Bakit to? Puro sardinas. Hindi ko sinisisi kung yun talaga Wala talagang pambili. I'm not saying that. But I'm saying, hindi po major yung pera, hindi ho major ang mga tinatawag nating groceries, stock of groceries, hindi po major yung mga gadget, hindi po major yung mga kailangan manood ka ng Netflix para ma-relax ka. Hindi po major yan. O kita nyo, walang pinanood ng mga tao kundi mga zombie. Zombie. O ngayon, pumasok sa isipan nila. Ngayon, yung mga forwarded messages, kapag nagpa-vaccine ka, magiging zombie ka. It's a big lie from the enemy. Kaya kung sino man nagpapakalat niyan, sabi ko nga, kung ang panalangin nga, ginagamit natin, Lord, linisin mo po itong pagkain. Di ba pag kumakain, nagpe-pray tayo, Lord, sanctify, cleanse this food, sanctify this food. Lord, bless this food. Make this food a nourishment to our bodies. Di ba nagpe-pray tayo? Maganda naman ang sasakyan. Panginoon, ingatan mo ang sasakyan ito. Bagong-bago yung sasakyan Bagong-bago yung sasakyan. Model 2021. Bago sasabihin mo, Panginoon, hawakan mo yung manibela. Ingatan mo yung gulong. Ingatan mo, Panginoon, ang preno. Ingatan mo yung driver. Ingatan mo kami sa paglalakbay. Huwag masira yung sasakyan. Nagme-major tayo sa minor. That's the problem. Nagme-major tayo sa minor. Dapat mag-major tayo sa talagang major. Ano yung major? Word of God. Sticking to fundamentals. Kung gusto natin makatawid sa pandemya, okay, anong dinidiscuss natin? Outworking of succession. Na pagkatapos ito, baka daw mag-MGCQ na tayo sa Pilipinas o sa NCR Plus, Modified General Quarantine. Okay? At pagkatapos nun ay magiging tinatawag na new normal. Okay? Meron ng new normal. Mga kapatid, mag-major tayo sa salita ng Diyos. Okay? Kung gusto natin makatawid, anong sabi ng Diyos kay Joshua? This book of the law shall never depart from your mouth. You meditate this word. Wala akong magical thing na gawin mo to, maghukay ka, gumawa ka ng ganito, i-prepare mo ang mga tao, turuan mo silang sumuntok, turuan mo silang gumamit ng espada, turuan mo silang sumibat. Walang ganun Ang sabi lang ng Lord sa kanya, you just meditate my word and I will do the rest.
Yun ang petmalu dun eh. Just meditate my word. Just treasure my word. And I will take care of the rest. Kaya huwag natin problemahin. Kahit anong gawin natin, talagang mataas ang kuryente. Ang init ng panahon eh. Kahit anong gawin natin, talagang medyo humahaba yung ating lockdown sa probinsya ngayon, sa lugar po na babanggitin ko, no? Sa lugar ng Davao, ng Palawan, ay medyo mataas talagang kasi wala pang vaccine nun eh. Ang vaccine hiniram natin lahat, ginamit natin sa NCR Plus eh. Kaya gumanda ang lagay natin. Yung mga dapat pinadala sa probinsya, sino naman ang tinamaan ngayon? Dahil yung mga uuwi ng probinsya, pinauwi na. Kaya pinayagan na umuwi sa probinsya. Yung iba doon siguro asymptomatic, siguro merong carrier doon, wala pang vaccine sa probinsya. Naturalmente. Sila naman ang tatamaan ngayon. So makikita ho natin, vaccine is good. I believe in vaccine. I believe in protocols. I believe in tinatawag natin health essentials. Face shield, face mask, alcohol, distancing. Yes, we believe. But that's not the major. The major that will lead us to succession and bibigyan tayo ng power to cross this pandemic, makatawid tayo sa pandemic. Number one is sticking to fundamentals. And what is the fundamentals God is talking to Joshua? God's word. Magbabad sa salita ng Diyos. Magbabad sa salita ng Diyos. Pag nagbabad ka sa Netflix, patay tayo dyan. Pag nagbabad ka sa mga playoff ng NBA, patay tayo. Ako nanonood ako ng NBA, replay na lang eh. Yung replay lang. Okay na sa akin yun. Alam ko lang kung sino. Napanonorin ko na lang yung replay. Yung mga highlights lang na sa loob ng 15 minutes, matatapos mo yung 4 na quarter. Puro highlights lang. Okay na sa akin yun. Pero yung magbabad sa salita ng Diyos, that's my major. That's my fundamentals. Okay? Sticking to fundamentals. Huwag mong babaguhin yon. Huwag kang mararatel. Okay? Huwag kang matataranta. Kailangan bumili ako ng vitamin C with zinc. No? I have several vitamins also. No, may nagregalo sa akin ng isang brand ng Usana and everything. Maganda po yan. Thank God for vitamins. But that's not the major. Do not major on the minor. Minor lang po yan. Gawa ng tao yan para palakasin ang immune system. Pero ang salita ng Diyos, kayang itawid tayo sa lahat ng gera ng pandemya. Sa lahat ng panahon ng tagutom, kawalan ng trabaho, kawalan ng hanap buhay, kawalan ng lahat ng mga bagay. Kapatid, ang salita ng Diyos, hindi nababawasan ng kapangyarihan. It is powerful then, it is powerful now, and it will be powerful in the generations to come. Hallelujah. If you believe that God's power never loses its anointing, I want you to type amen if you believe. Believe in the power of God's word. Pangalawa po, okay? God instructed Joshua to be careful to do according to all the law Moses, my servant, commanded you. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate. Pangalawa po, okay? Another point. Dalawa lang po itong point na iwanan ko. Continuing does not mean conforming. Continuing does not mean conforming. Okay, ano pong ibig sabihin nito? Continuing does not mean conforming. Medyo challenging yan ha. Continuing does not mean conforming. Ang ibig sabihin nito, magpatuloy ka lang dahil iba ang ginagawa ng Diyos sa bawat sitwasyon ng buhay. Nung panahon ni Joshua, Egypt ang kalaban. Nung panahon ni Moses, rather. Sa panahon ni Joshua, ang kalaban nila AI, ang kalaban nila ang haharang sa kanya walls of Jericho and all these very powerful nations na lalabanan nila. Nung panahon ni Moses, ang kalaban nila reklamo, inip, pag-aalinlangan, Pharaoh of Egypt, at lahat ng mga challenges para mailabas ang bayan ng Diyos. At habang sila ay naglalakbay sa wilderness,
ang daming mga idol worship, ang daming mga stubborn people. Pagkagaling ni Moses sa bundok, dala-dala niya yung tablet stone of 10 Commandments. Yung mga Israelites sumasamba na sa mga hayop, nagalit siya, binasag niya, at sa inis niya talagang sabi niya, eto na yung mensahe ng Lord, yet your word. So it's a different. Continuing does not mean conforming. Huwag tayong mabuhay sa nakalipas na karanasan natin. Iba ang dealing ni Lord before pandemic, iba ang dealing ni Lord ngayon na may pandemic. That's the point. Kaya yung iba na nakadepende sa physical gathering, then suddenly walang gathering for almost a year, nahirapan eh. Bakit? Ang galaw ng Lord ngayon nasa social media. Ang galaw ng Lord ngayon sa digital platform. At marami po 'yan, pwedeng Facebook, pwedeng Twitter, pwedeng YouTube. Ang daming binuksan na bago ngayon. So kaya ang point, continuing does not mean conforming. Magpatuloy tayo, pero wag tayong dumepende sa mga dating galaw ng Lord. Iba kasi ang kilos ng Lord sa bawat generation. Medyo malalim itong tinuturo ko sa inyo. I hope this message will really challenge your theological point of view. Pastor, totoo ba yun? Iba yung galaw ng Lord sa galaw ngayon? Of course. Nung panahon na yun, walang pandemic eh. Ngayon may pandemic eh. Okay? Noon, ang daming trabaho eh. Ngayon, walang trabaho, karamihan ng tao. So, continuing does not mean conforming. Ang problema, kapag hinanap ni Moses, kapag hinanap ni Joshua, Lord, gusto ko yung bato pag pinukpo ko yung bato, o pag kinausap ko yung bato, lalabas yung tubig Hindi na ganoon ang galaw ng Lord. Ang kalaban niya, iikutan niya ng 6 days, once a day. On the 7th day, 7 times silang iikot sa wall of Jericho. And on the 7th day, and on the 7th round ng ikot nila, sisigaw sila. At ang challenge doon, sa unang ikot nyo, sa unang araw, walang salita. Pangalawang ikot, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim. Pang-pito, sa unang 6 na ikot, sa 7 araw, walang sasalita. Pero pagdating ng ika-7 ikot, sa ika-7 araw, magsisigawan kayo. So, iba yung galaw. Continuing does not mean conforming. Ang problema ngayon, nabuhay ang maraming Kristiyano sa physical gathering. Kailan ba magkakaroon ng physical gathering? Tuyong-tuyo na ako. Nangihina na yung spiritual life ko. Hindi niya alam, sa internet gumagalaw ang Lord. Kaya yung nanonood ngayon, na kasama po ngayon sa devotion na ito ng Love of Jesus Ministry, salamat at ako po ay nagiging tagapagsalita kahit twice a month. Ako po ay privilege na maging blessing sa mga community ng ating pong Love of Jesus community. So ito po yung dalawang gusto kong i-share. Okay, sticking to the fundamentals and continuing does not mean conforming. Kinakailangan sumunod tayo sa panahon na ang galaw ng Diyos ay nasa angkop na kalagayan na may pandemya. Kapag hindi tayo natutong sumunod doon, we cannot cross the succession progress. The succession challenge, we will not be able to cross. Kaya maraming mananampalataya, I'm sorry to say this, maraming mananampalataya nag-i-struggle ngayon. Kasi hinahanap nila yung church, hinahanap nila yung upuan, hinahanap nila yung magandang praise and worship, nahanap nila yung kamayan. Walang kamayan ngayon eh. Puro kawayan meron. Kawayan na lang. Hello sister, God bless po. Walang kamayan ngayon. Dinidiscourage ko yun sa church, magkamayan. No? Bakit? It's better to be safe than sorry, as they say. So as I close, mga kapatid, we need to be careful how to cross this challenge of succession, challenge of new normal. We need first to stick to the fundamentals. Huwag niyong babaguhin yun. Yung prayer life nyo, yung Bible reading nyo, yung worship life nyo, huwag niyong babaguhin yun. Stick to that. Stick to that. Pangalawa, okay, following
continuing does not mean conforming. Hindi dahil sa sumusunod ka, umaayon ka na sa kalooban ng Diyos. Marami ngayon sumusunod pa rin sa Lord, tumatawag pa rin, pero hindi na nakakasabay sa kakaibang galaw ng Diyos ngayon. Yung galaw ng Diyos kay Moses, yung kilos ng Diyos kay Joshua, magkaiba. Dapat sensitive tayo sa pagkilos ng Diyos. Medyo malalim po yung aking presentation. I hope mapaisip kayo. Am I embracing my fundamentals? Am I following but not conforming? Following does not mean conforming. Okay? Hindi dahil sa sumusunod ka, Lord, sige, susunod ako, tatawid ako ng Jordan River. Pero gusto ko yung paraan ko. Yung kakausapin ko yung bato, lalabas yung tubig. Gusto ko may mga bumabagsak na tinapay. Hindi na ganoon ang galaw ng Lord. Kung sumunod si Joshua at hindi siya sumunod sa leading ni Lord, sumusunod siya pero lihis na sa sentro ng kalooban ng Diyos. Kaya sa panahon natin ngayon, hanapin natin saan ang galaw ng Lord. And I want to tell you this, ang kilos ng Lord ngayon nasa social media. Libo-libo po nakakakilala sa Panginoon sa pamamagitan po ng social media, ng digital platform. Sinet up ni Lord ito bago mag-pandemic. Lahat ng cellphone, lahat ng internet, lahat ng gadget, may cellphone, merong connection ng internet. Sinet up muna ni Lord bago niya pinarating ang pandemic. Ang talino ni Lord, di ba? Sinet up niya muna ang internet so that the Word of God will alam niyo ba, kapag nag-preach ka sa church, yung 100 lang ang makakapanood sa'yo. Pero pag nag-preach ako ngayon, maaring 1,000 ang pwedeng maabot. Kung isi-share ito, 1,000 makakarating. Okay? Mga kapatid, pinadadali ni Lord ang pag-saturate ng buong mundo ng kanyang salita. Magandang umaga po. I hope yung 2 points na yon, sticking to the fundamentals and following doesn't mean conforming. Seek the will of God during this pandemic. And I tell you, pag ginawa natin yung fundamentals, sticking to the fundamentals, at patuloy nating hinanap yung ibang galaw ng Lord according sa konteksto ng pandemya, maniwala kayo, makaka-experience tayo ng victory sa succession at sa pagtawid natin sa new normal. Mawit po tayo sa Panginoon before I close. Hallelujah. Wonderful Lord. Purihin ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You've set my feet upon a rock. Now I know, Jesus, Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You've set my feet upon a rock. Now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my Savior, my closest friend. I will worship you until the very end. Yes, Lord, Jesus, lover of my soul. Jesus, I
taken me from the miry clay. You set my feet upon a rock. Now I know I love, yes, I need you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my Savior, my closest friend. I will worship you until the bed. For the last time, Lord, I love you. I love, yes, I need you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my Savior, my closest friend. I will worship you until the very end. Oh Lord, yes, I need you. Yes, I love you until the very end. 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 Tayo po'y manalangin. Magandang umaga po sa inyo lahat muli. Panginoon, maraming salamat sa dakila mong ginawa at sa mensahe mo, Panginoon, that we need to sticking to the fundamentals, and following doesn't mean conforming. Hayaan po ninyo itong 2 points na ito na very, very important so we can successfully cross to the new situation, to the succession of another chapter sa aming pong kasaysayan. Marami pong salamat. I-bless you po kaming lahat. At sa umagang ito, I declare blessing and overflowing joy and the overflowing presence of God Almighty be with us. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat sa community ng Love of Jesus sa pamumuno ni Pastor Enrico Duyan. Thank you for inviting me. Every other week ay ako po'y nakakapagbahagi sa ating pong mga kapatiran sa Love of Jesus Ministry. God bless you at mabuhay po kayong lahat. Amen. Good day. Good day.